Hi mga kababayan at mga kakul, magpakilala muna po ako. Ako po ay si Noel B. Hermoso, tubong taga Leyte at nagtatrabaho bilang HVAC aircon technician. So ituturo ko sa inyo paano natin gamitin ang dalawang tester, analog multi-tester at saka yung digital tester. So ipakita ko sa inyo ang analog multi-tester. Ito po yung itsura. At yung isa naman, yung tinatawag natin na digital tester. So ito po ang digital tester. So yun natin. So kikita natin ang actual na reading. So una kong ituturo yung paano natin gamitin ang analog multi-tester. So kilalanin po natin muna ano yung mga tinatawag nitong sa analog multi-tester yung meter appearance niya. So ito makikita niyo itong tinatawag na housing at saka ito naman yung makita mo itong pointers at makikita mo rin yung ohms, DC at saka AC. So yun ang tinatawag na ohm scale, DC scale and AC scale. Sa baging itong tester may apat na parte. Yung tinatawag nating DCB, direct current volts, at saka yung ACB, alternating current volts. At ito naman, dito banda dito, ito yung tinatawag natong resistance, continuity, at saka ohms. At dito naman sa bandang dito, makikita mo ito, DC o direct current milliamps. Ito po yung ginagamit sa mga maliliit na voltahe. Ito-check nyo yung tinatawag natin PCB o printed circuit board. So dito may makita mo rin yung adjusting ohms adjuster, itong banda ito. So kasi bago mo gamitin itong analog multi-tester, so i-calibrate muna natin itong analog natin o multi-tester. So kasi may dalawang may test probe na dalawang tinatawag nito na itong dalawang itong color na ito yung tinatawag na test probe, positive, negative. Yung positive, yung pula at saka yung itim naman yung negative. So nakakabit na to sa positive o tinatawag natin volts, ohms and amperes, and ito naman yung isa yung negative. So common jack input. So nakakabit na siya. At dito naman may makikita tayong tinatawag na indicator light audio polarity. So itong portion na ito yung ilagay natin kikilanin natin yung transistor diode na may tatlong paa na may tinatawag na ito emitter, collector, base. So dito ilagay mo dito yung tatlong paa. So malalaman natin kung ano siya, tawag natin NP. So ipihit natin. So okay, makita mag-light yan siya. O yan. So yung green na yan, tinatawag natin NPN. At saka yung pula naman, PNP. So doon niya i-ano niya na kung anong transistor siya, NPN ba o PNP. So tinatawag natin audio socket transistor. At dito naman sa banda ito may saksakan rin na itawag natin kanina na DC milliamps. Ito yung sinabi ko kanina na yung mga titeste yung mga maliit na voltahe sa mga PC board o itawag natin na printed circuit board. So ngayon, bago natin may ano pala dito, may isang kung halimbawa hindi nyo masyado makita ang reading o mga numero, may ilaw to siya. Yan. Siya nakikita niya, may ilaw, makikita yung mga numero. So ngayon, bago natin gamitin ang ating analog multi-tester, i-calibrate muna natin bago tayo mag-check ng voltahe at saka yung mga tinatawag nating mga piece o parts sa repetition and conditioning. So dito nakikita mo hindi pa
nakaset ng 0. Kailangan nakaset ng 0 at saka sa kabila naman 0 naman. So, paano natin siya pipihitin para maka-0? Ito yung tinatawag natin na 0 pointer adjuster. So, adjustin natin, pipihitin natin, gagamitin natin ng tawag nito. Itong tester na to. So, pipihitin natin, isi-0 natin siya. Para sigurado tayo sa pag-check ng ating mga pisa at saka mga voltahe. So, pipihitin natin clockwise. So, kailangan naka-0 siya set. So, ayan ang mga kakol, naka-0 na siya. So, andito naman sa kabila naman, yung ohms, kailangan maka-0 rin siya. So, ayan na natin, i-short natin yung dalawa to. Na makikita natin kung naka-ano ba siya, naka-0 position o settings. At kailangan iset mo sa resistance. Resistance, yung nakikita natin may times 1, times 10, times 100, 1,000. Sisit natin. So, pagkatapos atin i-short kung naka-0 ba siya. Ilawan natin para maklaro. So, ayan, hindi naka-0. So, ang gagawin natin, i-adjust na natin, tinatawag itong yung banda dito, 0 ohms adjuster. So, adjust natin, short natin siya, then pihitin mo yung adjuster. So, iset ko na lang dito. Okay, ayan, naka-0 na siya. So, pakita ko sa inyo. Ayan, naka-0 na siya. So, kailangan, dapat, calibrate mo na. 0 to 0. And then, i-check natin yung, unahin natin i-check yung voltahe. Itong power supply. Ito yung adapter, extension adapter. I-check natin ilan ang voltahe ang lalabas dito. Then, makikita natin sa tester. So, kailangan, huwag yung kalimutan o magkamali kung mag-check kayo ng alternating current o voltage sa power supply, so iset niya natin sa ACB. So mayroon ditong 10 volts, 50 volts, 250 at saka 1000 volts. So alam natin yung mga power supply, makikita natin na 220, 230 o 245. So malalaman dito sa analog multitester. So, iset natin, huwag niyong kalimutan na may pointer siya. Kailan nakaset siya sa kung anong voltahe, yun ang iset mo. 250 volts. Pihitin natin yung selector switch, itong tinatawag pala na selector switch. O, ayan ang mga kakol, nakaset na sa 250. So, ito i-check natin yung voltahe niya. So, dideflect yan, gagalaw yan, kung i-reading natin yung voltahe niya. So, ayan, iyan ako na. Kailangan siguro natin nakaset siya. Baka magkamali tayo sira yung analog multitester, sayang. So, ayan, nakaset na. So, ayan, gumagalaw na mga kakol. Yan. So, yan, nakikita natin, nagdi-deflect siya. So, ang reading niya, titingnan natin na. So, ang voltahe niya is 245. So, 245 ang voltage natin nakukuha. Yan, 245 yan. Kasi dito nakikita mo, naset natin sa 250. So, 250 yan. May isang guhit, 5, yung kada guhit is 5. Halimbawa dito sa 200. So, 25, 210, 215, 20, 25. So, nakikita dito na reading niya is 245 volts. Okay. Sunod naman natin i-check yung battery. May ano ko dito, may battery 9 volts, 1.5 volts. At dalawa to i-check natin. Ito yung 9 volts battery. Malalaman na ito ilan tong ito, kung okay pa ba to, ito ayos pa ba to. So malalaman natin sa tester kung weak na ba siya o okay pa ba tong dalawang tong battery 9 volts. At saka mayroon akong dalawa ring 1.5 volts, double A at saka triple A. So pareho silang 1.5 volts.
At saka naman itong yung dalawa natin klaseng fuse. Titingnan natin kung okay pa ba. So malalaman rin natin. So kung malalaman natin, i-check natin kung ito ay sira na o kung sira na hindi na mag-reading, wala na continuity. Pero okay pa, may continuity siya, re-reading siya. At saka yung i-check natin din, alamin natin yung toggle switch. So toggle switch may on and off siya. Ito po yung tawag natin toggle switch. Ito lang muna yung ating i-check. Unahin natin muna yung battery. So dalawang battery. So kailangan, sabi ko, kung battery naman ating ititesting, so DCV, so direct current voltage. So halimbawa, itong voltahe na to na itong battery nito is 9 volts. So kailangan meron tayo palang voltahe na 2.5 volts, 10 volts, 50 volts, 250 at saka 1000 volts. So iset natin sa 10 volts kasi 9 volts yung ating battery. So kailangan hindi tayo magkamali. So kailangan 10 volts. So ayan, naka 10 volts na yan. So makikita mo rin may 10 volts siya dito sa reading sa itong piston na to. Ilawan natin para maklaro. So i-testing natin yung itong isang battery 9 volts. So ilang volts. So kailangan huwag tayo magkamali. Kailangan tandaan nyo ito yung positive at ito yung negative. So dito makikita hindi kayo magkamali kasi meron siyang sign na polarity na positive. So kailangan ang positive natin test probe doon sa positive. At saka yung negative doon sa negative. So i-check natin. Ay, ito pala. Ayan. Ayan. Oh, ilang voltahe ang lumabas. So makikita natin is 2.4 lang ang ni-reading niya. So 2.4, itong battery na to is weak na to. Na-reading siya konti na lang, hindi na lumabas ang 9 volts. So kailangan palitan na to, itapon na to. So i-check natin yung isa naman. So ito ay bagong battery. So sigurado akong lalabas nito is 9 volts. So check natin yung itong bago. Ayan. O ayan, nakikita natin na 9 volts talaga. 9 volts, sumusobra pa siya. Malapit na sa 10. So ayan, nakikita nyo. Ilawan natin ha. Sumusobra siya. So kung sumusobra, walang problema yan. Kasi ang importante, yung voltahe na maayos pa. Ayan, no? Malapit na po siya sa 10. So, ibig sabihin, okay pa yan battery. 60 bago, so 9 volts. So, lalabas talaga ang voltahe kung ilan ang voltahe ng ating battery. At dito naman tayo sa itong tinatawag natin na itong AA 1.5 volts. So, titingnan rin natin. So, kailangan nakaset tayo sa 2.5 volts. So, adjust natin, pababain natin. So, ayan, naka-adjust na. So, titingnan natin. So, may ano rin, hindi rin kayo magkamali kasi may polarity rin. Yung battery natin may positive na symbol, polarity. So, ayan, kita naman nyo. O, ayan, no, nakita na positive. So, ang positive test probe nandito sa positive end. Okay, positive. Ayan. Mahirap hawakan ito, maliit kasi. So, ayan. So, hindi natin pero makikita natin ito. Hindi ko makapakita sa inyo kasi ito, mahirap. Pero ang lumabas siya is so, nakaset tayo sa 1.5. So, ayan, lumabas siya is 1.54. So, para, okay, set lang muna natin sa 10 para ako na kasi wala siyang palang 1.5 dito sa reading. So, ipisit lang muna natin sa 10. So, ayan, okay pa, 1.5
1.5. Tama, okay pa tong double A na battery 1.5. At saka yung maliit naman, yung triple A, check rin natin. Pasensya na, hindi ko makita, hindi ko mahirap maghawak sa itong kuan. Basta magdalawang yung hawak, hawak ka sa kanan, mahirapan na. Dalawa lang kamay natin. Okay, ito titestingin natin. Okay pa, 1.5 ang lumabas na voltage itong triple A. So okay, so ibig sabihin okay pa to yung battery ito. At dito naman tayo sa itong dalawang fuse. So titingnan natin yung fuse natin kung okay o alin ang sira nito. So kailangan huwag niyong kalimutan iset natin sa resistance or ohms or continuity. Pwede natin sa continuity, may ano pala to siya, continuity natin tumutunog yung digital. So kailangan may continuity o buzzer. So kung iset natin sa buzzer, tutunog yan siya. Ayan. Kung walang tunog, ibig sabihin sira. Ito, okay, check natin kung okay ba to o sira. Ayan. Ito pa ibig sabihin ayos pa yun ang battery natin. Pwede ka rin mag-set ng sa resistance kasi re-reading yan. Kung okay siya, re-reading. Kung wala reading, ibig sabihin sira na, putol yung wala ng continuity. So ito naman tayo dito sa isang fuse. Kung di siya tutunog, sira na. O yan, wala na. So nakita natin na sira na isang fuse, hindi na tumutunog. Yan. Dito naman tayo sa switch o toggle switch. Tingnan natin kung okay pa ba siya, kung gagana ba siya, i-off natin, i-on. So, for on position muna tayo para sigurado kung okay pa siya. Naka-on position siya, ang toggle switch. Malalaman natin kung okay pa ba siya. Ayan. Ibig sabihin, tumutunog siya. Ayos pa yung toggle switch natin. So, i-off natin. Okay yung off natin. O wala, hindi tumutunog. Pag i-off na, ibig sabihin, walang contact. I-on natin. O yan, tutunog siya. So, mga kakol, ito lang muna ang maibigay ko sa iyo. Sa susunod nating video, yung digital naman natin ating gagamitin. So, kung may kayo, may tanong o comments, you are too free to comments. O kung may gusto niyo pang malaman o suggestion, so pwede niyong atin masagot yan. So, na lang, paki-like o share sa video na to. Sana may natutunan kayo. At sa muli, sa sunod naman na video, digital test na naman natin ang gagamitin. Salamat sa inyong papanood. May God bless you and keep safe, and thank you for watching.